Hello guys! Ako si Kuya Gesmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo itong Vivo Y28. Check natin ano yung nasa loob ng box, static specs. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Dito sa loob, itong quick start guide at warranty card. Freebie na phone case. Itong USB to Type-C cable. Sa ilalim ng cable, itong SIM ejector. At ang huli, itong power brick. Supported ito ng 44 watts. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako sa 20%, na full ito ng 1 hour at 5 minutes. Itong na-unbox natin, ito yung color na Agot Green. Available din ito sa orange. Ganito ang appearance ng texture sa indoor. Yung back panel design matte textured. Glossy naman sa part ng camera modules. Ako mas gusto ko yung matte textured, mas di yan kapitan sa smudges at gas-gas. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.68 inch na HD Plus na IPS display at buti naman na punch-hole screen na ang linagay dito. Sa screen to body ratio, ito yung common na medyo makapal yung chin. Sa Widevine sa mga nagne-Netflix, meron itong L1 Full HD. Ang network nito guys ay 4G, so test na rin tayo sa data speed. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5 GHz ng Wi-Fi, Android 14 version ang nandito. Hindi ito supported ng NFC. Sa selfie camera naman ay 8 megapixel. Ito yung sample ng picture. Itong na-unbox natin, ito yung 8256 na variant na sa ngayon, for sale ito ng 9,999 pesos. 7,999 pesos naman sa 8128 na variant. So kung ganyan ang diferensya ng 128 at 256, mas practical na 128 GB na lang. Lalo pareho naman ng 8 GB RAM. Yung 8 GB RAM nito, meron niyang memory extension na plus 8. Pero ang cons nga lang, yung flash memory nito ay eMMC. Ang main shooter nito ay 50 megapixel sa 1080p at 2 megapixel para sa depths. Ito naman ang sample ng pictures. Meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. So video settings ang meron dito ay 720 at 1080p na meron lang 30 fps, wala nang iba. Check din ako ng video stabilization, ang cons wala dito guys. Ang video zoom at photo ay parehong hanggang 10 times sa 10 times low quality ng image. Dagdag details ko lang, sa frame flat edge sa right side na dito itong volume rocker. Sa baba nun yung power button, slash on off switch, ito rin ang fingerprint scanner. Sa left side naman itong SIM tray. Cons, hybrid SIM slot ang nandito. Pero pros naman, ito'y rated IP64. Sa ilalim naman yung speaker grill, charging port, primary mic at 3.5 jack. Sa taas naman ay walang nakalagay. So isang speaker lang meron tayo dito. Ito ang tunog ng speaker.
napansin ko medyo mataas yung treble. Ang chipset nito ay Helio G85 na octa-core na ang performance score ay... So nag-game test ako dito, linagay ko yung link sa comment section para di sobrang humaba para makasave din ng time sa mga hindi naman gamer. Ang goal natin sa game test para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na itetest natin. Detalyado yan mula sa game time, battery consumption at yung init ng phone bago at pagkatapos ng laro. Conclusion, tanong natin, mahal ba ang presyo versus specs? Sa akin, oo, mahal. Yung 10K, pwede ka na mag-Infinix Zero 30 at Camon 30 na 4G versions. Mas mataas pa ang specs at meron pa yung video stabilization kung makamera ka. At kahit sa Hot 40 Pro at Spark 20 Pro na mas older model, ay mas lamang pa rin ang mga yan. At di mo rin pwede smallin pagdating sa build quality. Kaya para sa akin, itong Vivo Y28, pass muna tayo dito. Sorry guys. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing and review. Ako si Kuya Gizmo, peace.